gawa ng lahat ng mabuti, ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang tahanan na iyong ibinukod, mapalad ang tahanan na sa'yo'y sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Tayo umawit. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti, ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang tahanan na iyong ibinukod, mapalad ang tahanan na sa'yo'y sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang tahanan na iyong ibinukod, mapalad na sa'yo'y sumusunod. Maghari ka't manahan, ikaw lang, O Diyos. Maghari ka, O Diyos. Magpatuloy natin itaas ang ating mga kamay. Come on, church. Pastor, sa iyong papuri at pagsamba, Panginoon. Tayong lahat ay aawit. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ako nga po pala si Darwin. At welcome po sa ating pong midweek prayer gathering. Bago po ang lahat, nais ko pong magpasalamat sa Panginoon. At syempre po kay Pastor Albert Aruta sa kanya pong pagbibigay ng oportunidad para sa akin upang ako ay makapagbahagi sa inyo ngayong gabi. So bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa gabing ito. Lord, binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na makinig at mag-aral ng iyong salita. Nawa, Panginoon, sa gabing ito ay buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan para sa iyong mga turo at sa iyong salita. Nawa, Panginoon, ay magamit namin ito hindi lamang para sa aming personal na pag-unlad, kundi, Lord, para sa aming mga ministeryo sa ibang tao, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayong gabi po, ang ating pong topic ay Build a Family, Build a Society. Pwede po ba natin buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit, chapter 33, verse 12. Sabi dito, Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He chose for His inheritance. Sa Tagalog, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. So, merong tatlong important pillars ang ating society. Number 1 is the government. Number 2 is the family. And the number 3 is the church. And ngayong gabi, pag-aaralan natin, ito bang tatlong to ay in conflict with one another? Or are they related and connected with one another? So, ang una natin pag-uusapan is, number 1, the government. Alam nyo ba na majority ng ating napapakinggang news sa internet, sa TV, ay sadly bad news. Puro masasama, puro issues ng bansa. And sadly, karamihan din dito connected sa gobyerno. Isa na nga dito ay ang pag-aagawan ng China at ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi lang sila nag-aagawan para sa teritoryo. Dahil din sa agawan na to, maraming mga Pilipino, hindi lang sundalo, kundi mga inosenteng Pilipino, ang nadadamay. Pangalawa, BBL at ISIS, terorismo. Hindi lang dito sa Mindanao, dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, hanggang sa Middle East. Sila yung mga tao na nagre-resort sa violence para sa kanilang pinaniniwalaan. Laganap din naman yung bullying. Bullying ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Pinagtatawanan, minamaliit. Ito, sobrang laganap na laganap din to, kahirapan. At syempre, korupsyon. At ang panghuli, pagiging gahaman sa wealth, fame, and power. Ngayon, maaaring, pag naririnig nyo itong mga news na to sa social media, maaaring sasabihin nyo, normal na balita na yan, binalita na yan kahapon, nung isang araw, nung isang linggo. Pero minsan ba natanong nyo, bakit kaya nagkaganito ang ating lipunan? Bakit kaya nauwi sa ganito ang ating pamahalaan? Ano bang pinagmulan ng mga issue na to? At isa pang mas matinding tanong, nais mo ba na manatiling ganito o nais mo ng pagbabago sa ating pamahalaan at sa ating bansa? Hindi ba mas maganda kung ang bansa natin ay makikilala sa mas magandang mga larangan? Halimbawa, sa larangan ng palakasan, sa Miss Universe, hindi ba mas masaya o mas nakakagaan ng pakiramdam na kapag binabalita ang mga Pilipino sa internet o sa mga social media, sa mga gantong larangan tayo, sa mga gantong bagay tayo sumisikat? Ang pangalawang pag-uusapan natin is ang pamilya.
the family, also known as the basic unit of the society. Na tulad ng pamahalaan, meron ding mga issue o mga problema na kinakaharap ang pamilyang Pilipino. Una na nga dyan ay ang issue ng broken family. Alam nyo ba? Sobrang nanonormalize na ang broken family. Okay na lang na magkahiwalay ang nanay at tatay sa isang pamilya. Nahihiwalay ang anak sa kanilang mga magulang. Pangalawa is absentee parents. Nanonormalize yung dahil sa kagustuhan ng mga magulang na mag-provide na mas magandang buhay o makapag-provide ng finances para sa kanilang buong pamilya, ay okay lang na malayo yung parents sa kanilang mga anak. Okay lang na mahiwalay. At sinasabi nila, para naman sa kanila itong ginagawa ko. Ang kinakalabasan, swail ng mga anak. Walang respeto. Liberated. Yung mga sobrang antitindi mag-post sa social media. Higit sa lahat, ayaw na nilang mapakialaman. Hindi mo na sila i-correct. Hindi mo na sila pwede i-correct. Nagagalit sila. Minsan pa nga, pag may kinorek ka, mapopost ka pa sa social media. Kumbaga, sikat ka na. Lalo pag na-videohan. Ang isa pa ay katamaran. Kapag merong nagsisikap sa pamilya, problema, karamihan, yung mga naiiwang mga kapamilya, hindi na nagtatrabaho, hindi na nagsisikap. Umaasa na lang doon sa isang nagsisikap o nagtatrabaho. At ito pinakalaganap, immoralidad. Ang dami ng couples ngayon ang nagli-live-in. Hindi pa kasal, nakatira na sa isang bahay. Minsan nga, ayaw talaga nila magpakasal. May mga tao talaga na hindi naniniwala sa kasal. Ano pa, papalit-palit ng boyfriend, girlfriend, na akala ng iba, lalo ng mga lalaki, na kapag papalit-palit sila ng girlfriend, lalong tumitindi ang kanilang pagkalalaki. Ano pa, pangangalon niya, homosexuality and lesbianism. Ngayon, ang tanong, itong mga bagay na to, nais mo ba itong magpatuloy sa buhay niyo? Nais mo bang makakita ng mga gantong pamilya? O mas maayos bang itanong kung nais mo bang maranasan ito? Pamilya ng iyong anak o ng iyong apo. Ngayon, sa dalawang pillars na to, ang tanong, ang gobyerno ba ang nagdudulot ng kasiraan sa pamilya? O ang pamilya ba ang sumisira sa gobyerno? Sino ba ang sumisira sa isa't isa? Ngayon ang tanong, saan ba nagmula ang mga namamahala sa gobyerno? Sila ba ay pinanganak bilang mayor? O pinanganak na sila bilang nanunungkulan? Ano ba ang unang nilikha ng Diyos? Pamilya o gobyerno? Malinaw po na ang problema ng ating bansa ay nagmumula sa pamilya. Kasi di ba, ang mga namamahala ngayon, nagsimula sila bago sila maging public servant, bago sila mahalal sa kanilang pwesto, ay nagsimula silang nanggaling sila sa isang pamilya. Na ano ibig sabihin nito? Kung malinaw na ang problema ng bansa ay nagmumula sa pamilya, ibig sabihin, para mabago ang bansa, dapat may mabago sa takbo ng pamilya. Dapat may mabago sa ating pamilya para may mabago sa ating bansa. At para mabago ang ating pamilya, dapat ay mabago ang takbo ng isip ng bawat miyembrong ito. Ano ibig sabihin nun? Ang pagbabago ng bansa
ay nagsisimula sa pagbabago ng ating puso. Amen po ba doon? Maaari po kayong mag-amen sa comment section. Ngayon ang tanong, paano mababago ang miyembro ng pamilya? Madali lang bang gawin yun na kapag sinabi, halimbawa ako, magulang, sinabi ko sa anak ko, huwag mong gawin yan. Paano kung yung anak ko ay kaya nang magdesisyon sa sarili niya? Madali lang bang gawin yun? Ito pa, masakit. At malamang ay naranasan na rin ng ibang mga pamilya dito, marami na tayong ginawa. Marami na tayong sinabi, marami na tayong pabor na binigay sa kanila. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Wala pa rin pagbabago. Ang problema kasi, hindi lang pamilya mismo ang may problema. Yung tao mismo. Ang problema, ang tao nabubuhay sa kung ano ang kanyang talagang pinaniniwalaan. Kung ano ang pinaniniwalaan ng tao, yun yung akala niyang tama, doon din siya magbabase ng kanyang mga kilos, mga gawa. So, halimbawa niyan, maraming nagsasabi na sumasampalataya sila sa Diyos. Pero mas bilib pa sila sa ibang tao. Mas bilib sila sa kaibigan nila, mas bilib pa sila sa politiko. Sinasabi nila, yan, si Mayor ang magbabago ng bansa o magbabago ng bayan na to. Yan, si President, pag siyang nahalal, siguradong mababago ang bansa. Mas naniniwala pa sila sa plataforma ng politiko kaysa sa mga pangako ng Panginoon. Pangalawa, mas bilib pa sila sa kanilang mga sarili. Sa halip na humingi ng tulong sa ating Panginoon, manalangin sa Panginoon, magpagabay sa Panginoon, ang pinagtitiwalaan nila, sarili nilang talino. Mga pinag-aralan nila, yung achievements nila, pinangahawakan nila, kakayahan, katuwiran, yung mga nagawa nila, napagtapusan, diskarte. Mas naniniwala sila at iniisip nila, di ko kailangan yan. Kaya ko na to. Alam ko na yan. At minsan, mas mahalaga pa sa kanila ang kanilang sariling kasiyahan kaysa bigyan ng kasiyahan ang sinasabi niyang Diyos. Yung alam na niyang, ito ang gusto ng Panginoon, pero dahil iba ang gusto niya, sinusunod niya ang gusto niya. Ngayon, tanong ko sa inyo, church, ikaw na Kristiyano, may nabago na ba sa iyo? Simula ba nung nakilala mo ang Panginoon, ano na ang mga nabago sa buhay mo? Ano na ang mga binago ng Panginoon sa buhay mo? May sigurado ako na kung ikaw ay tunay na Kristiyano, meron nang nagbago sa buhay mo. Bakit? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kung si Kristo mismo ay pumasok sa iyong buhay, sa iyong puso, wala na ang luma. Luma mong pagkatao. Nandiyan na ang bago mong pagkatao. Ibig sabihin, meron nang nabago sa buhay mo. Ngayon tanong, sumasang-ayon ka ba na marami pang dapat baguhin sa ating buhay? Kung maaaring tinitingnan mo pag pupunta ka sa church, kung makikita ka mga Kristiyano, maaaring isipin mo, mga perpekto. Hindi. Ang church ay hindi lugar para sa mga perpekto. Sa mga walang kasalanan, mga walang problema. Ang church ay lugar para sa mga may kasalanan at nais baguhin ito. At mga taong nais ng talikuran ng mga dati nilang buhay. Kung marami pang dapat baguhin, ay mas lalong hindi ka dapat huminto at sumuko.
sa pagsisikap mong lumago at mapalapit sa Panginoon. Sabi sa 2 Peter 3:18, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala natin sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. So kapag tayo ay may problema, kapag tayo ay may nakikita natin, ang dami pa dapat baguhin, ang dami pa dapat ayusin sa buhay natin, hindi solusyon ang lumayo sa church o mahiya dahil ganito tayo. Ito pa nga dapat ang rason kung bakit tayo lumalapit lalo sa ating Panginoon. Bakit tayo mismo o tayo dapat ang mas lalong uhaw sa pagbabagong ibibigay sa atin ng Panginoon. At dahil dito sa pagbabago na to, o para dito sa pagbabago na to na kailangan ng ating pamilya, dito naman papasok ang pangatlong pilar ng ating society. Dito papasok ang ating iglesia. Our church family can help you to change you so that you will become an instrument of change in your family and eventually we can bring changes in our nation. Ang church family ang tutulong sa inyo o sa atin upang mabago tayo, upang tayo maging instrumento ng pagbabago para sa ating bansa. Tinutulungan tayo ng church para magbago. Kaya dapat, kung may gusto tayong mabago sa ating buhay, kailangan mas lalo tayong lumalapit sa ating church o sa ating Panginoon. Ang church family ay nakakatulong sa atin upang, number 1, mag-focus sa ating Panginoon. Tinutulungan niya tayo na ituro sa atin na ang mga mata dapat natin ay nakatutok lang sa Panginoon. Na kahit anong problema yan, dapat alam natin na mas malaki ang ating Panginoon. Pangalawa, the church family help you face your problems. Tinutulungan niya tayong harapin ang mga problema. Sa paanong paraan? Hindi mo alam, sa isang church, maaaring meron ng isang tao dyan na dumaan na sa pinagdadaanan mo. Maaaring merong isang tao dyan na siya namang gagamitin ng Panginoon para tulungan ka. Doon nakakatulong ang church family. Hindi lang siya yung direct na tulong, pero talaga namang nakakapagpalakasan din. Katulad din ng pangatlo, the church family help you fortify your faith. Tumutulong ito para mas maging matatag, mas maging matibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi yun yung tinuturo ng church. Laging pinapaalala sa church, itong pangako ng Diyos, itong panghawakan mo. At yun din yung tinuturo ng church family. Nagkakapagpalakas ito ng ating pananampalataya. Bakit? Kasi ang mga kasama mo sa church ay malalakas din ng pananampalataya. At pang-apat, the church family help you find your gifts to serve God and people. The church family will help you find your purpose to serve God and to help you your place in the family of God. The church makes you a better person and a better member of your family. Ang layunin ng church ay mapa-improve ang buhay ng bawat isa. Matulungan ng bawat isa na maging mas mabuting tao. Kaya mga magulang, kapag ang mga anak nyo ay uma-attend sa isang church o uma-attend sa Zion Baliwag, huwag kayong matakot o huwag kayong magalit. Kasi tinutulungan lang ng church ang iyong mga anak para maging mabuti silang tao, mas mabuting miyembro ng iyong pamilya. Ngayon, tanong ko sa inyo, pwede kayong maglagay ng mga sagot nyo sa comment section. Who among you here became better in life and better for others because God and the church change and bless you? Sino dito ang nabago ang buhay? Naging mabuti ang buhay. Naging maayos ang relasyon sa iba dahil na-bless kayo ng church family at na-bless kayo ng ating Panginoon. This is a reminder. The church is not a rival, enemy or competition. Hindi nakikipag-agawan ng importansya ang church sa inyong pamilya.
The church is a partner, counterpart, and accomplice to help the society and the family. Makikita nyo, 3 pillars. The government, the family, and the church. Pero ang purpose ng church is to help the other 2. Gusto niyang mapaganda ang society at ang family. Hindi siya nanggugulo, hindi siya naninira. Gusto niyang mapabuti ang bawat isa. Huwag tayong manghinayang sa oras at lakas na ginugugol natin sa mga gawain. Dahil sa mga gawain na to, dito rin tinuturo o dito rin nakakatulong o magsisimula ang pagbabago sa atin at sa ating pamilya. Ano yung mga meetings na to? Number 1 is, syempre, devotion. Ito yung personal and family time nyo. So, dito nagbabasa kayo ng Bible, dito nag-sharing kayo ng mga takeaways, ng reflections nyo about the Bible. And syempre, nakikinig din tayo. Ito yung personal connection natin sa ating Panginoon. Pangalawa is the corporate worship, the Sunday service, and the prayer gatherings. So, dito sa mga gawain na to, nagtitipon naman tayo. At sama-sama tayong umaawit, nagsama-sama tayong nagpupuri, sama-sama din tayong natututo sa salita ng Panginoon. Pangatlo is life groups. So, dito nakikita natin, nagkakaroon tayo ng fellowship sa kapwa mananampalataya. Dito rin, nakakatulong tayo para makapag-share para sa mga ibang tao. At syempre, dito rin, lumalago din tayo sa ating pananampalataya. At panghuli, syempre, trainings. Huwag natin kakalimutan ng mga trainings. Bakit? Dahil sa mga trainings, ito yung nag-i-equip sa atin upang gamitin ang ating testimony kung paano tayo binago ng Panginoon upang kung paano tayo binago ng Panginoon upang maibahagi natin to sa iba. Ngayon ang tanong, pag huminto ka sa gawain, paano mo pa maaakay ang iyong pamilya? Paano mo sila may invite kung ikaw mismo hindi na dumadalo? Pag lumayo ka sa Diyos, paano mo mapapalakas ang iba? Paano mo mapapalakas ang iyong pamilya? Paano mo sila may encourage na maniwala sa Panginoon kung ikaw mismo lumalayo sa Diyos? Pag mababaw ka sa salita, paano mo mapapalalim ang iyong pamilya? Paano mo sila matutulungan na magkaroon ng mas matinding pananampalataya, mas matinding pangunawa sa Panginoon? At panghuli, pag ayaw mong sumunod sa mga utos ng Panginoon o sa mga gusto ng Panginoon, paano mo tuturuan magsuko ng buhay ang iba? O paano mo tuturuan ang iyong mga anak na sumunod sa iba? Church, bago tayo magtapos, merong 3 hamon na binibigay ang ating Panginoon para sa atin. Number 1, magpalakas at manatili ka sa church. Pag tayo may problema, hindi solusyon ang lumayo sa church. Dapat nga, mas lalo pa tayong lumapit sa church. Mas lalo tayong lumapit sa ating Panginoon. Dahil ito yung source, hindi lang ng kalakasan, kundi lalo tigit ng pananampalataya at pangako ng ating Panginoon. Pangalawa, dalhin mo ang church at ang faith mo sa iba sa pamamagitan ng iyong magandang patotoo. Kung maganda ang kinalabasan ng iyong buhay sa pagkakakilala mo sa Diyos, hindi ba mas magandang ibahagi natin to sa iba? Dalhin natin kung ano yung naranasan nating pagbabago mula sa Panginoon sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, sa mga taong konektado sa buhay natin. At mararanasan din nila kung ano yung pagbabago at pagmamahal na pinaranas sa atin ng Panginoon. At pangatlo, akayin mo sila sa Diyos at huwag ikaw ang maakay sa mali. In other words, make a stand. Alam ko na madaming tukso, madaming way ang kaaway upang tayo sa proseso ng pagbabago ay ibalik niya sa kung ano yung ginagawa natin. Maaaring nire-remind niya tayo, hindi mo na kaya magbago. Maaaring sinasabi niya, talunan ka, wala ka na talagang kwenta, wala ka ng pag-asang magbago.
Ang hamon sa atin ng Panginoon, make a stand. Hindi dapat tayo ang naaakay. Tayo dapat ang nag-aakay. Bakit? Because we know better. We know the Word of God. We know the promise of God. Ito yung mga hamon ng ating Panginoon. And if we want to change this nation very badly, and if we want to change this nation very badly, we need to start the change sa atin. Let us be willing to be changed by God. Sabi nga sa Psalm 33 verse 12, "Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He chose for His inheritance." Sa Diyos ang simula ng pagbabago. At ang pagbabago ng bansa, magsisimula sa atin dahil tayo mismo ang babaguhin ng Diyos. Tayo ang magiging instrumento upang ang pamilya at syempre ang mga manunungkulan sa hinaharap ay binago ng ating Panginoon. Na alam ko parang ang bigat-bigat niya pag sinabi natin babaguhin natin ang bansa. Pero church, this is the challenge of God. And para simulan ang challenge na to, let's start with ourselves and with our family. Simulan natin ang pagbabago ng bansa sa pagbabago ng ating mga sarili. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay nga Panginoon na Lord, ang pagpapala, Panginoon, na hinihanda mo, Panginoon, sa bansa, ay Lord, nakasalig, Panginoon, kung kami ay susunod sa iyo. Lord God, nais namin, Lord, na baguhin ang bansang ito. Nais namin na magkaroon ng active participation upang baguhin ang bansang ito, ang lipunan na ito, Panginoon. And Lord, we can't do it without you. Ang tulad niya ng sabi mo, ang pagbabagong ito ay magsisimula hindi sa ginagawa namin, Lord, kundi sa sarili namin, Lord God. Tulungan mo kami, Lord, na, Lord, kahit it seems impossible, kahit mahirap, ang hirap talikuran ng mga dati na namin ginagawa, ang hirap talikuran ng mga inaalagaan namin kasalanan. But Lord, with your help, Lord God, we know that it is possible, Lord God. Change within us is possible because of you. And Lord, because of that change, dalangin namin, Lord, na maging mabuting patotoo ito sa aming pamilya, sa aming kaibigan, sa mga taong konektado, sa mga katrabaho namin, kasama namin sa negosyo. Lord God, maging mabuting itong patotoo na maaari naming ibahagi upang sila rin mismo malaman nila ang kabutihan mo, kadakilaan mo, Panginoon, at pagmamahal mo, Lord God, na naranasan namin. Lord God, maging instrumento nawa kami upang, Lord, hindi lang kami ang mabago, kundi ang pamilya namin and eventually ang aming bansa. Maraming salamat sa salita mo ngayong gabi at sa challenge na binigay mo sa amin. Tulungan mo kami na mag-step up dito. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi matakot, kundi, Lord, maging matapang kami sa pag-take ng challenge na to, Panginoon. Maraming salamat dahil binigyan mo kami, alam namin, Lord, dahil binigyan mo kami ng hamon na to, ikaw din mismo, Panginoon, ang magbibigay ng opportunities at kalakasan sa amin upang gawin ito, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.